May ganito ka oh. Na ano, kalaki. Kung talagang pure kambing lang ang gusto mong gawin, pwede oh. Kunyari, andyan kulungan mo sa harap, mga kulungan mo. And then ito, alpasa nila oh. And then pagka gabi, kukulong sila. Umaga or mga bandang alas 10, papawalan sila. Ganun lang yung cycle everyday. Tapos pagka pudpud na, pagpapahingahin mo yung lupa, ikukulong mo na mga let's say 2 weeks yung kambing mo, wag mo muna papaalpasin para magtubo uli yung mga damo. 2 to 3 weeks ganyan. Tapos alpas na naman ganyan. Ganda yung pag may 200 square meter ka lang pala pwede. Kung mga siguro mga hanggang 25 heads na kambing pwede. 'Di ba? Pero syempre alalayan mo ng sakate 'yun. Kasi hindi naman masusustina ng grazing lang yung pagkain ng 25 heads. Kailangan may kasamang sakate yun. Ayan mga kabokals, so pinaayos nga natin si Raptor at lumuwang yung ating plato, yung ano ng kadena. Lumuwang sa sobrang bigat na rin siguro yung kinakarga natin sa kanya. Nasira yung mga busing, so nagpalit tayong busing. Ayun, okay na siya, tanghali na tayo. Pupunta pa ako sa Rafael. Pero ito, tingnan muna natin sila ako inatoy kasi iniwan ko dito. Pinapatuloy ko yung pagbabaklas. Ito nga, nabaklas na niya mga kabokals. Nabaklas na nila kahapon yung chicken coop number 1. Ayan. Ito na yung mga yero na nabaklas na kahapon. Saka yung mga kahoy na po pwede pa natin gamitin. Ito pa yung mga pamoste. Yan, maganda pa. Dadali natin lahat yan. Ito yung mga pugaran. Ano? Asan yung tolda? Kuya, saan mo nilagay yung tolda? Andito? Dinaganan mo? Ito, ayun. Ayun yung tolda mga kabokals na galing sa kambingan. May yero pa yan. Ito mga nabaklas nyo na to dyan. Ayan. Yan, so pinademolish ko na lahat mga kabokals. Hindi na yung hindi ko na itutuloy yung idea na dadalhin yung mga kulungan na kasi magpapagawa na ako ng panibago na lang. Ayan kuya nato, yung mga pakot tanggalin nyo lahat ha. Ito mga pa to. Ito piliin nyo pa to kuya nato ya. Mga pwede pa yan, iba dyan. Mga kahoy. Yung kawayan wala na. Basta puro kahoy lang kukunin nyo. Pero ito mga pamoste, yan pwede pa yan mga yan. Ito wala na? Ano na? Marupok na? Sige. Sige, basta yung mga pwede pa. Pwede to. Oo. Ito, tataas na to. Ayan, sige. Saka yung mga yero na Ayan. Tapos, ito yung sasabi ko, kuya. Yung mga yero na yan. Tapos namin dito, Alam mo yung, may mga solar kasi ako, yung solar na yan. Dalawa solar, kuya. Ingatan mo Tapos tabi mo lang, kung saan pa pwede iwanan yan? Dali mo sa bahay, kunin mo na. Dali mo. Iuwi mo muna. Doon ko na lang kukunin. Dalawa yan kuya Nasa loob yung ilaw Ayan, kasi yung solar ng mga baboy andyan pa. Ayan. Saka yun. May yero pa doon sa likod Balak ko. Plano kasi mga kabokal, si Arkila na lang uli ng truck. Isang dalahan na lang doon. No, Arkila na natin truck uli, no? Arkila na lang din. Kay Pat na lang. Lang din. Kaya nga hirap nga Saka delikado rin kasi. Delikado yung mahaba yung karga ko. Yung na yan, kahit lugar na yan, pwede mo isa kayan doon. Sa? Oo. Itatrack na lang natin lahat yan. Papangibabaw na lang yan. Oo. Ito ba pwede pa to? Marupok na rin Marupok na rin Sige. Magbago ka na lang. Oo. Dali naman gumawa niyan. Kaya nga. Sige. Yung mga kulungan na yan, ay lang, buo lang yan Yung kulungan na manok. Pang lang naman yan. Pwede pang ibabaw na. Oo. Sa truck. Ibabaw na lang.
Sige, sige. Kasi nakapaganon siya. Para pagano. Oo. Para maraming malagyan matanggal. Kasi pwede naman mataas eh. Kasi may pang ano sipat eh. Yung ano, yung pantali. Oo. Sa may tao na sa taas. Oo. Ayan mga kabukas. So baklas na lahat. Sasabi. Kasi gagawa na ako panibago doon. Ito. Ito hindi ko na ipababaklas. Yung sinabihan ko na si Ate Gigi. Ito. Kasi ito yung manukan nila eh. May manukan sila. So yan. Ito mga yero na to. Ayan. Hindi ko na ipababaklas yan. Para sarado pa rin yung manukan nila kahit tanggalin ko lahat dito. Ito tatanggalin po lahat yan. Ito mga drum na to dadalhin ko na ngayon. Pati yung timbangan. Ano pa pala. Ayan. Ay yung hose pala. Ay pa palang kukunin dito. Ito. Ang dami pa. Itong mga hindi ko pa nahugasan itong mga to. Ayan mga kabukals. Ito may yero pa rito na ano. Ito dadalhin to pugaro ng mga pato. Ayan. So yan, iwanan ko na sila rito muna kasi punta ako ng San Rafael pa. Kasi yung pinapagawa din ni Ate Ninfa doon, saka yung mga baboy nga, hindi ko pa pinapahandle kila Emon yung mga baboy. Ako pa rin. Hindi ko pa sila natitrain kasi. Ayan. Bigyan ko lang muna instruction sila kuya nato eh. Ayan mga kabukos, huling sulyap sa ating kulungan ng baboy. Yan, so yan, lahat yan babaklasin yan mamaya. Kinuha ko na yung mga yung mga importante, yung mga kiluhan, mga drum natin. Pero ito host, hindi ko mabunot eh, nakabaon sa lupa, ipapabunot ko na sa kanila mamaya. Ito yung water hose natin na ginagamit natin pag nakakonekta doon sa motor. Pero yung kalahati nakuha ko na, yung kalahati na lang to. Bibiling ko na lang kayo na ito. So ako ay pupunta na sa San Rafael. Iwanan ko na lang instruction to. Sila kayo natin. Yun natoy, may water hose pa ako dyan sa loob na nakalatag yung may gripo. Hindi ko mabunot eh. Kunin nyo na lang mamaya. Tapos i-roll nyo na lang pag samasabahin nyo dun sa may mga pinapatabi ako kay Edgar dun ng mga gagamitin ko pa. Iwanan ko na kayo. Iwanan ko na yung pera nyo uli. Gar, iwanan ko na yung pera mo. Bali to 1.3 yung 100 pang merienda nyo. Tag 600 kayo Gar. Ha? Punta na ako punta na ako dun eh. Bahala na kayo dyan. Oo. Yung tao, yung mga kulungan. Oo, ilagay nyo na lang dito. Ilapit nyo na. Basta ilapit nyo na lahat nung hahakutin. Oo. Ito, bubunutan pa namin. Oo, bunutan nyo na yan. Ayun, mga pwede pa yun lahat eh, no? Ay, yung takip ko pala. Pakitabi nyo lang yung takip ng drum ko sa taas pala. Bagay, may ando pa naman yung dalawang may tubig. Takip nila yun eh, no? Oo. Hindi, yung tubig yung tapon nyo na yun. Hugas. Hindi, kahit wag yung galawin pala. Hugasan ko na lang pagka hinakot. Oo, panghugas. Ano yun? Pinagbabara ng tayo ng baboy. Ipaka ko ng tayo ng baboy yun eh. Yung drum na yun eh. Pagkano tapon nila? Oo. Pamano ko na kayo. Anya, pero makikuha na tayo. Sige. Yan. Baby. Yan si baby, anak ni Kuya Natoy. Ayan, kunin ko na yung mga vocals, yung tolda. Dali na natin dun. Baka tingnan natin kung paano natin may lalatag pang bubong dun sa mga naka-fly pen natin. Yan. Ika. Dito lang kaya. Iyan naman nila. Idadako ko pa naman sa bahay to eh. Yun. Tulog pa yung drum, hindi pwede. Ito. Kaya pa ba? Kaba naman na yun. Ito sa loob ng drum. Ito. Ay, papasok. Ito na lang. Yan na lang. Yan. Sige. Bahala na kayo dyan ha. Basta ako. Ayan mga kabukal. So hapon na tayo nakapag-video ulit na sobrang na-busy na kanina. So ito, silipin natin yung lote ni Ate Ninfa. Tingnan natin yung mga nagawa na. Ito Ate Ninfa. Ito po yung bali entrance natin sa lote mo. Ayan. Ito po yung sa akin. Yan o. Kasya lang po tao. Ito po yung pinaka-entrance natin. Then ito na yung mga cyclone. Yung nabili ko pong cyclone, ito yung
2 inches yata ito. Wala na po kasi akong mabiling 4. Yung 4x4x5 sana. Wala na pong mabili. O, ayan. Pero mas maganda naman, oh. Mas maano po. Mas maliit yung butas. Ayan. Yung sa akin kasi, ayun, oh, malalaki. 4 kasi ito, 4. Ayan, 4. Mas maganda yan. Ito ideal po ito sa goat. Kung mag-goat racing kayo free range. Ito po yung ideal na gamitin yung cyclone wire kasi hindi po na isusuot yung ulo. Kasi yung ganito po, nabibigti po ang kambing dyan, nabibigti. Kasi nailulusot nila yung ulo tapos hindi nila mailabas. Ngayon pagka hindi nyo nakita, natagalan siyang gano'n, nabibigti siya. Namamatay minsan yung kambing pagka gano'n. Ito ang ideal talaga pag Yung lote mo atin po, ang ganda, oh. Ideal tong pagpastulan ng kambing. Pero yun nga, tataniman namin ng Madre de Agua. And then yung kalamansi, kasabay yata siya sa sa Nueva Ecija pag nagpunta ako. Ay baka nagtatanong kayo, bakit punta ka pa Nueva Ecija? Marami naman sa online. Yes, marami po sa online. Kaya lang syempre, gusto ko kayo ipasyal para content na rin natin, di ba? May Raptor naman tayo, Raptor. May service naman tayo sa San Rafael na to. Medyo malapit naman na tayo sa Nueva Ecija. Saka gusto ko rin pong makita kasi yung siyempre makapipili tayo. Yun nga, content po para maipasyal ko rin kayo. Maipakita ako sa inyo. Yan, Nueva Ecija. Nandun po yung mga taniman ng mga grafted na fruit bearing trees. Yan po, may mga balagbag na nag-overshoot lang po ako atin pa sa cyclone. Mamaya ikukwentahin ko, send ko sa inyo. Nag-overshoot yung aking estimate na ibinigay sa inyo ay nag-overshoot po. Ayan. So may balagbag na yan, taas baba. Buo po yung mga kawayan na yan, kaya mas matibay yan, hindi na biniyak. Yan, ito na. Ito hindi ko na nag-share na lang tayo at ininfa. Share na lang tayo dito sa perimeter ko na to. Hindi na natin palalagyan yan. Yan na yun. So ito, sarado itong likod na to. Yung kinapos. Makakapasok dito Ha? Kahit mga hayop wala. Oo, kasi yung ito maganda. Kasi tataniman natin ng Madre de Agua para hindi makapasok yung mga kambing talaga. Saka ito atin pa pala, kinapos na kami sa kawayan. Biniyak na namin yung huli. Ito lang naman, pero yan, simula dito hanggang doon paikot na yan, puro buo yan. Puro buo po yan. Dito lang tayo medyo kinapos. Pinabiyak ko na lang para hindi na bibili uli. Makapal naman yung kawayan. Yung mga saging natin, may isbong na, yung ating tukod lupang saging, may isbong na, buhay na yan. Itong isa ganun din, para mabilis mabuhay itong tukod lupa nito. Buhay na, parang gusto pang bumili. Paborito ko yun, masarap kasi yung tukod lupa na yun. Yung green pa lang hinog na. Hindi talaga siya nagdidilaw, talagang green lang siya hanggang sa makakain mo siya. Glowy. Ito yung mga manok, mga baboy natin. Ayan. Yung sila kuya natin nga, iniwan ko doon na nagbabaklas pa. Pabaklas ko na muna lahat para pahakot ko na lang sa truck uli. Yun, sinukat-kat, subalit kulang. Kinapos pasapaw ka ron, sapawan mo na lang. Pwede mo sapawan yan May kapiraso doon Sinukat pero kulang. Hindi mo bumabay, tumano yung kabahay natin, lumayo yung isa. Oo. Amin na yung matigan. May babata matigan. Hilahin ko yan dito. Kabayan, tatumayo. May hilaw pa ba yan? May cyclone na tayo. Meron yan. Sa magiging. Ayan. Tigas si Brando lang malakas mga kabukal. So nakakita mo mga bisig niyan. Nakita mga braso niyan. Nakakita nyo.
Alam niyo, hindi magiging lalaki yan. Sinong bakla? Sinong bakla? Wala naman ko ebidensya. Ay, nakapantulog pa yan mga kabokals. Oh. Sa ibang outfit. Gumagawa Yung ng talihan mga tanay. Ayan. Yung talihan mo na yun. Yun eh. Sigurado ka ba dyan? Ipako lang pala. Pako mo. Ayan. Pako po sa pako. Kaya napasok ako sa loob. Tulak ka pala ba? Ayan. And then, yan, atinin pa, magpuputol na kami ng ano, ng Madre de Agua, baka sa Makalawa. Kasi bukas, hindi ko pa sigurado kung matatapos nila yung pagbabaklas. Yan, so, requesting your permission to plant my Madre de Agua. Hindi, yun na mausapan namin eh, hanggat hindi pa niya ginagamit. Madre de Agua muna. Anyway, yung Madre de Agua naman, kung sakasakali naman gagamitin na ni Ate Nino pa, madali namang patayin yun or ano, tanggalin. Madali pong ano yun. Hindi naman siya lumalaki ng puno talaga, mga halaman lang naman. Pero syempre mag-allocate tayo ng espasyo sa kanyang mga kalamansi. Hindi natin isasagad sa gilid. Kasi sa gilid niya pinatatanim yung mga kalamansi niya. Yan, sa gilid. Yan, baka ano, kasi tapusin ko pa po ito at tinin pa yung ano, paggawa ng kulungan ng kambing. Saka, bakit? Ano pa si Chloe? Wala sa isip ko. Ayan, Chloe. Gawa pa kaming kulong ng kambing saka mga division ng ano, mga breeders natin. Andiyan na nga pala yung tolda na nanggaling doon sa kambingan. Oh. Ito, pakuha mo. Yan. Tumuwid pa yung bakod natin, oh. Huwag yung kamay yung ano, papukin na. Hindi, apat. Kapos. Wala bang tres doon? I-tres mo tas alambrihan na lang. Alambre. Kapos eh. Alambrehan mo, kung magbabaon yung pako, alambrehan mo. Hindi bumalik. Tsaka mo pa ako mag-stress. Haba mo na yung bunsolo. Yan. Yan, si Brando mga kabokals. All around yan. All around. Beautician. Ano tayo dito? Mason. Carpenter. Ano ba isang ginawa mo nung nakaraan? Massage. Kaya lang ano, ito mga kabukas, bukas nga pala may lakad kami. So maaga ko sila pupuntahan dito. Ano yung ganun nakausap nyo kanina? ID. Taga ano? O may nakausap kasi sila ano, yung tatay ng isang konsehal dito, kagawad. Tatay na isang kailangan daw kapatunayan na nandito kami. Pag may oras na nangyari sa amin dito, hindi kami matutulungan kasi hindi daw kami taga rito. Kailangan daw magpa-rehistro sa barangay nila na kapatunayan nandito na kami. Tapos anong kailangan nyo? ID. Ang problema, wala silang dalang ID mga kabokals. Bukas. Kaya bukas, susundin ko sila dito maaga. Iiwan ko si Renan dito. Dala ko si Renan bukas. Kapalit muna nila, magbabantay. Yan si ang umudlong. Yeah. So ito kukuha sila ng ID kasi ang isa daw ano, kasi minsan daw may bumababang ano. Kalaban na kaming ano yan. Ano yung kalaban mo kanina, kalaban ng ano. Kalaban ng sundalo. Kalaban ng sundalo. Di minsan daw may bumababang mga army dito kasi may detachment ng army dito mga kabokals. Baka questionin sila, wala sila may pakitang ID. Mapagkamalan silang taong labas. Ito si Commander Emong, ito si Commander Becky. Ano na yun? So kailangan na ID. Totoo nga naman kasi ano eh. Kailangan may identification kasi bago sila dito. Yung kaya bukas uwi muna sila. Kukuha sila ng identification nila. Si Emon kukuha ng barangay ID. Ako meron na. Si Brando meron na. National ka na laglag. Importante rin kasi talaga yung identification. Kahit sa mga checkpoint mga kabokals importante yung mga identification. Ayan. Hindi mo dyan yung ano pa, wako detress para kadabo. Yeah. Ano na to?
Napako na to? Opo. Di, tres pa. O, titres pa, oh. Tapos yan, ano. Ayan, mga kabokals. Oh, yung itak ko. Nawala na yung ano at. Ang ginawa nyo sa itak ko. Oh. Yan. So, ito atin pa. Tapos na yung lote mo. Ito pag nataniman natin to, aalagaan na lang sa damo-damo. Yung gagawin natin pagtatanim dito, tinin pa ano, yung hile-hilera, yung Madre de Agua, hindi yung kalat-kalat. Kaya maganda pa rin siya tignan. Hindi namin yung katulad sa old area na ano, sabog-sabog. Dito yan natin. Ililinyada natin te para ano. Maganda pa rin tignan yung lote mo kahit ano, may mga Madre de Agua. Hilera yung ano, Madre de Agua. Oo. Hilera saka para madali din mag-harvest. Yan. Pag nadala yung mga yero dito, yan. Lagyan natin yung ano, sa baba. Isang yero lang muna sa baba siguro para maaliwalas pa yung lugar namin. Pero naka-standby yung mga yero, itatamba ko lang. Naka-standby lang siya. Iangat lang namin sa lupa. Lalagyan namin ng patungan na nakaangat sa lupa para hindi kagad masira. Pagka nakita kong may mga nagtatayo na, gagamitin yung mga lote nila, yan. Saka namin sasalpak yung 3 patong. Ano po ang gagawin namin. Ayun na. Taktong sa buka. Para mababalok mo. Tatay, pag ganito. Yan. Kamay ko na ha. Sakto na. Saka sa may buka. Dito. Pakote. Teka. Tignan ko muna yung mga kambing. Parang lumayo na. May ganito ka, oh. Ano? Kalaki. Kung talagang pure kambing lang ang gusto mong gawin, pwede, oh. Kunyari, andyan kulungan mo sa harap, mga kulungan mo. And then ito alpasa nila. And then pagka gabi, kukulong sila. Umaga or mga bandang alas 10, papawalan sila. Ganun lang yung cycle everyday. Tapos pagka pudpud na, pagpapahingahin mo yung lupa, ikukulong mo na mga let's say 2 weeks yung kambing mo, wag mo muna papaalpasin para magtubo uli yung mga damo. 2 to 3 weeks ganyan. Tapos alpas na naman ganun. Ganda yung pag may 200 square meter ka lang pala pwede. Kung mga siguro mga hanggang 25 heads na kambing pwede, 'di ba? Pero syempre ano, alalayan mo ng sakate 'yun. Kasi hindi naman masusustain na ng grazing lang yung pagkain ng 25 heads. Kailangan may kasamang sakate 'yun. Galing. Ganda yung ganitong ano, lote. Maganda yung lote na nakuha natin ni pa rin talaga. Ideal sa ano yun. Free range chicken, kambing. Bagay ito. Ito may plano ko din. Ayan, oh. Tayo, yung kambing ko. Wala yung kambing ko, ah. Saan yun? Saan dalawa? Ayun sa loob. Nabanak ko, ah. Akala ko lumayo. Sige Dagul, tirahin mo. Tirahin mo yan. Si Dagul tinali ko dito sa damo. Dali mo to. Dagul! Ano brother? Punta ka dyan brother. Ha? Bakit? Kain ka na kain. Mamaya papasok ka na naman. Hindi ka pa kumain ng kumain. Kain. Dali. Dali, kain. Kaya yung dalawa pumasok. Pero nasa labas kanina yan eh. Mga manok natin from outside mga kabokals. View from outside.
And then yung ating kubo, ayun. Nai-repair namin yung kubo natin, ayun oh. Lahat po yung may saklob. Yung parang nakalabas, parang nakalabas na ano, may net po yan, manipis nga lang yung net kasi yung pang manok ang ginamit namin. Parang natakpan po yung mga butas kasi siguro nag-angatan lang yung nipa. Nag-angatan kaya nabutas. Pero nung nilagyan nila emo ng ano, ng net, lumiit yung mga butas. So titestingin ko pa pagka malakas ang ulan kung tutulo. Pero sa tingin ko hindi na eh. Mga manok natin. Libot ko lang muna kayo. Maya pauwi na rin ako. Ang maganda rito sa area na to, kunyari kagabi yata umulan, pero ngayon to yung dry na dry yung lupa oh. Yun ang maganda. Hindi katulad din sa old area natin na ano, kahit umaraw na ng ilang araw, napakaputik pa rin. Dito iba yung lupa, kumbaga ang bilis niya mag-subside. Siguro bumababa na kagad yung tubig. Yung dalawa, lakas kumain. Ba't pumasok pa kayo dyan? Nasa labas tayo kanina. Ha? Ba't pumasok pa? Nakanoon siya ni Tisay. Oh. Ganyan lang muna magiging sistema ko sa kanila. Habang wala pang mga tao rito. Ha? Oh, pakibaba mo. Yung may tali sa inyo yan ha. Yung may tali. Ganda tignan no. Pag marami talaga maganda tignan. Pero pa sa loob yan mga kabokalas, madami na sa loob. Then yung ipa nga natin, dito napakaraming ipa makukuha. Walang problema sa ipa mga kabokalas. 30 pesos ang sako lang. Harvest season ngayon eh. Kaya ano. Yan. Teka, may lakad kami, may pupuntahan kami. Kuha kami ng dayami. Ayan na, atinin pa. Tapos na yung lote, nabakura na. Ganda na. Diba? Okay sa alright na. Ayan, i-share ko lang po kung magkano pong nagastos sa pagbabakod ng 200 square meter na lote na gamit po ang cyclone wire. Kaya lang ito po, hindi na po kasama yung side na to kasi nilibre ko na po yan. Hindi ko na po siningil kay Atin Infa yan. Shinare ko na lang po yung akin. Bali ang binakuran lang namin yung simula sa sa muhon ko, paikot dito sa lote niya, parang pa letter C. Ayan, paikot na ganyan. And then tugon po sa muhon uli namin. So ito po ay, itong side na to ay nalibre na po. Ayan ha. So yung paikot po na yon, ang nagastos po namin is 8 bundle ng cyclone wire. Ayan. And then nakagamit po tayo ng 20 perasong kawayan plus pako, alambre plus labor. So all in all, ang nagastos po natin dito is 13,410 pesos. Doon po sa ano na yon, sa nasabi ko, kaya lang hindi na po ito kasama dahil libre na po yan. So estimate nyo na lang po kung halimbawa magpapabakod kayo na may ganito pa. Syempre mas malaki, additional expenses po yun. Pero yun lang po ang ma-share ko sa inyo. Hindi ko po maibigay yung actual na paikot kasi yun lang po yung nagawa namin ngayon. Ayan. So ayan po, pero ang ganda naman po ng kinalabasan. Simple lang siya pero matibay po yan kasi may balagbag kami mga solidong ano yan, mga kawayan po yan na buo, hindi na namin biniyak. Ayan, so ito po ideal po. Ang plano nga po ni Atin Infa, tataniman ng kalamansi, and then yung gitna patataniman niya sa akin ng Madre de Agua habang hindi pa niya ginagamit. So yan, abangan niyo po, gagandahan po namin ang pagtatanim namin ng Madre de Agua, nakahilera, straight, para maganda rin tignan. Yan, isa po yan sa maipapakita ko sa inyo. Yan mga kabokals, hindi yung ating mga kambing. Ayan, nanginginain. Ayan, so yan, tara, akit tayo, isasama ko sila Emon, magkolekta kami ng ng dayami kasi may bagong harvest na pala yan dyan. Kukuha kami ng dayami para sa ating mga decal brown.
Kaya mga kabukals, nandito kami sa ano, may bandang labasan. Pinapawa ko sila ng dayami. Ayan mga kabukals, ito nga pala kasama ito sa ano, sa minamanage nila Sir Eman na binibenta. Ito pong hilera na to hanggang doon. Ano yan, commercial lot, 100 square meter minimum cut. Tabing kalsada talaga. May available pa po dito. Alam ko meron naka-hold si Ate Glenda dito na ano, na lote na po pwede pang ano, kung interesado po kayo sa commercial lot. Ito po pwede po, PM lang po kayo sa Kabukals Farmer FB page. Meron pa po tayo ditong naka ano, isa. Pwede pa tayong makakuha ng isa rito. Yan. Pero all the rest, meron na pong may-ari yan. Hanggang doon sa may puno kasi yan eh. Meron na pong may-ari. And then ayun, ito tayo. Ayun, nag-uuling sila mga kabukals. Ito commercial lot po ito. Kasama po ito ng lote natin. One property. Tabing kalsada. Inuuling na nila yung ano mga kabukals, oh. Yung mga non-bearing tree, non-fruit bearing trees, yung mga ano, hindi naman namumunga. Yan, inuuling na nila. Pinauling na ni Sir Eman kasi susuyurin po yan. Yan, susuyurin yan. May mga available pa po tayo dyan. Ayan. Inner lot. Kung farm lot po ang gusto nyo, ito basura to, pero ano po yan, ginagawa po ng paraan ni Sir Eman yan na matanggal dyan. Kasi yung mga local dito ginawang tapunan ng basura yung area. Pero ito pinapa-bulldozer ni Sir Eman yan. Kasama yan sa susuruin pagka natapos yung pag-uuling. Pag natapos yung pag-uuling na yan, susuruin yan. Kasama yung mga ano na yan, yung mga taniman. Pinapahintay lang makatapos ng harvest sila Kuya Greg. Kasi taniman pa nila Kuya Greg ng ano yan eh, ng sili sa kasitaw. Susuyuin nyo. Kita nyo yung bubong na yan mga kabukals. Can you see the roof there? Ayan. Nakita niyo po ba yung bubong na yon? Yun po ang atin. Diyan po tayo galing. Yan po yung ating mini farm. Ayan. So yan po. So yan nga po. Ito meron pong available. Doon po sa nagtatanong, inner lot, 5 years to pay minimum po ang ating package ngayon. 2,300 per square meter na lang po siya papatak sa 5 years to pay. Ayan. 40,000 down payment, 6,000 po doon ay reservation fee. Ganun pagkakauling nila. Matagal yan siguro, bukas yan. O ilang araw yata yan eh, bago maluto. So yun, nakakuha na sila Emon. Again, ito po commercial lot tayo nasa tabing kalsada. Mga commercial lot po yan. Meron pa pong available dyan. And doon nga, bandaron, yung sa susuruin na yon, mga mababang parte, pero susuruin po yan. May available po tayo dyan na mga inner lot. So PM lang po kayo kung kayo po interesado na makakuha po ng katulad ng sa atin, or kung gusto nyo pong gayahin yung aking ginagawa, PM lang po kayo. May available po tayo makakuha doon na ano. Ayan. So ipa, ayan na, ipa. Ipa, dayami. Ayan mga kabukals, so dito na tayo mag-ending. Maiba naman. Ayan, so yun na, doon kami kumuha ng mga dayami, o kaka-harvest lang ng palay kasi doon. Then ito na yung nakuha namin. Panglagay sa pugaran ng ating mga decal brown. Ayan. So yun, bago tayo magtapos, may papa-shoutout ako kay Emon. Wala si kay Emon. Mabasa mo to? Hindi eh. Ayan o. Ayan. Anong sabi sa'yo? Pogi ko daw. Hindi, sabihin mo kung nakasulat. Dali. Ano sabi sa'yo? Anong sabi sa'yo? Dito. Ayan o. Oh. Ikaw nga, Brando. Anong sabi sa kanya? Ano sabi? Pogi mo rin. Ang pogi daw ni Raymond. Ayan, shoutout mo. O, yung pangalan niya. Shout out. Love, ano? Ano yun? Basahin mo nga. Lovely Gonzales. Lovely Gonzales, shoutout sa'yo. Yan, napugian kay Emon. Eh, paano naman si Kabukals? Ayan, shoutout nyo si Ate Nimpa. Shoutout po Ate Nimpa. Tapos na po. Shoutout Ate Nimpa, tapos na. Ayan,
Yan, tapos na te. Yan mga kabokals, hanggang dito na lang. Sana po nag-enjoy kayo. Panibagong bukas na naman. Bukas nga ay ayusin muna natin yung mga ID nila para safety tayo at sigurado tayong walang magiging aberya habang nandito sila. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga solid kabokals and mga solid viewers ko. Maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po ni Sir Boyet. Sir, maraming salamat. So muli, ito ang inyong kabokals farmer. Nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos. Siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye! Yan.